ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahalagang balita, semiconductor industry dapat bigyang prioridad ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gitna ng economic potential na maibibigay nito sa bansa. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Naniniwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dapat mabigyan prioridad ang mga nasa industriya ng semiconductor sa gitna ng potensyal na maibibigay nito sa ekonomiya sa pamamagitan ng exportation. Sa isinagawang Private Sector Advisory Council Education and Job Sector Group Meeting ay iminungkahi ng Pangulo ang pagbibigay ng incentive para sa mga nasa semiconductor gaya ng ibinibigay sa ibang mga sektor tulad ng mga nasa car manufacturing. Kaya panawagan ng punong ekutibo makipagtulungan sa mga stakeholder ng industriya upang madetermina ang mga kinakailangang hakbang at insentibo alinsunod sa umiiral na batas. Ito'y sa harap na rin naman ng kakulangan ng Create More o Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act ng probisyon na nakatuon sa semiconductor industry. Sa isinagawang pulong ay iminungkahi din ng PISAC Education and Job Sector Group sa Pangulo na magkaroon ng Semiconductor and Electronics Roadmap habang inirekomenda din ito ang pagtatatag ng National Education and Workforce Development Plan. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, artificial intelligence ginagamit na din sa mga solar pump irrigation systems sa bansa. Balikan natin si Alvin Baltazar para sa balita. Ginagamit na ang pamahalaan ng Artificial Intelligence o AI sa mga solar pump irrigation system sa bansa. Sa Bagong Pilipinas ngayon, public briefing ibinida ni NIA Administrator Eduardo Guillen na parte ito ng kanilang makabagong diskarte kung saan namomonitor nila ang mga irigasyon mula sa central office gamit ang satellite at nakikita kung gaano karaming tubig ang nailalabas sa bawat araw. Ipiniliwanag ni Guillen na mas advanced anya ang disenyo ng NIA. Sinabi ni Guillen na sa NIA ay 200% wet peak ang design kaya mula alas 6 ng umaga kapag may liwanag ay umaandar na ang mga sistema ng irigasyon. Maliban dito, sinabi ni Guillen na nagpagawa na rin sila ng Regional Irrigation Master Plan at natuklasan nila na mayroong karagdagang 920,000 hektaryang lupa na maaaring patubigan bukod pa sa 3.2 million na nasa master plan. Pakinggan natin si NIA Administrator Eduardo Guillen. Yung system natin eventually dahil may AI, sasabihin niya sa atin kung kailan ka dapat magtanim, anong buwan na maganda, anong variety, at saka yung mga inputs na ilalagay mo, yun eventually sasabihin nun. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, murang
bigas sa kadiwa ng Pangulo malapit nang mabilis sa mga supermarket. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Mary Ann Bastasa. Bukod sa mga palengke sa Metro Manila, malapit na ring maging available sa mga supermarket ang murang opsyon ng bigas na alok ng Department of Agriculture sa ilalim ng kadiwa ng Pangulo Rice for All program. Ayon kay DA spokesperson Asik Arnold de Mesa, bunga ito ng pakipagpulong ni Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr. sa pamunuan ng ilang major supermarket chains sa NCR kamakailan. Sa ngayon, isinasapinal pa ng DA ang planong ito kung saan kinukonsidera ang mga klase ng bigas na ibababa sa supermarkets. Mayag sila na yung ating mga kadiwa rice ay maibenta rin same price doon sa maging available siya. And posibleng, of course, yung pagpapresyo din ay maging kaparehas din doon sa mga natin, traditional na pala. But magkakaroon pa rin yun ng several discussions. Check natin. But one thing is for sure is yung sa maging available yung ibang klase ng bigas, lalo na yung kadiwa sa mga supermarkets and convenience stores. Yan ang tinig ni Asik de Mesa. Sa ilalim ng kadiwa ng Pangulo Rice for All, mabibili sa 20 kiosk kabilang sa mga palengke at piling istasyon ng tren sa Metro Manila ang 45 pesos kada kilong bigas na RFA 5 o 5% broken, 38 pesos naman sa RFA 25 o 25% broken ang butil, sulit rice o 100% broken na nagkakahalaga lang ng 36 pesos ang kada kilo at ang P29 o 29 pesos kada kilong bigas mula naman sa NFA. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, National Food Authority o NFA nangangailangan ng dagdag na pondo upang madagdagan ang reserbang bigas. Narito si Ray Ferrer para sa balita. Kailangan ng National Food Authority ang dagdag na pondo upang mapataas ang reserbang bigas alinsunod sa nakasaad na inamyendahang Rice Tariffication Law. Paliwanag ni NFA Administrator Larry Lacson, kailangan mamantina ang reserba ng bigas na 15 araw para sa pambansang pangangailangan. Mas mataas ito mula sa dating 9 na araw alinsunod sa bagong probisyong nakapaloob sa Republic Act 12078. Mula sa pambansang konsumo na nasa average na 37,000 metric tons, mangangailangan ng tinatayang 300,000 metric tons ng palay ang dagdag 6 na araw na reserba. Batay sa Republic Act 12078, naglaan ng 2 bilyong piso mula sa taripa para sa pagbili ng palay. Bukod ito sa 30 bilyong piso na inilaan para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, pamahalaan mas binibigyang prioridad ang humanitarian aspect pagdating sa pagsugpo ng iligal na droga. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Raquel Bayan. Paisa-isa na lamang ang drug campaign na ginagawa ng pamahalaan sa kasalukuyan. Ito ayon kay Justice Undersecretary Raul Vasquez ay dahil mas nakatuon ang Marcos administration sa pagpapatupad ng holistic approach kung saan ang mga gumagamit ng iligal na droga itinuturing na lamang na mayroong health issue. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ng opisyal na dahil tinitignan ng pamahalaan bilang sakit ang illegal drugs, ibang pamamaraan na ang ginagamit ng gobyerno upang sugpuin ito. Dahil nag-shift na anya ang approach ng gobyerno, mas nakatuon na sila sa humanitarian aspect kung saan mas pinagtutuon ng pansin ang kondisyon ng mga mamamayan. Mas nakatuon anya ang pamahalaan sa pagtulong sa mga ito kabilang na ang rehabilitation. Paglilinaw naman ng opisyal para sa drug distribution, manufacture at importation ng iligal na droga, tuloy pa rin ang pagpapatupad ng batas. Hindi na masyado yung focus na law enforcement na kailangan kamay na bakal parate. At iyan ay under again the greater concept of humanitarian look
at the condition of our fellow citizens, ating mga kababayan na nasadlak sa kondisyon na ganyan. At yan ay dapat na nating intindihin at tulungan para magkaroon sila ng pagkakataon ulit mabuhay ng tama. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Lakay Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, walang gutom 2027 food stamp program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD mas palalawigin pa. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Mary Rose Rosero ng Radyo Magazine. Nakahanda ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na palawigin pa ang maaaring makatanggap ng tulong mula sa Walang Gutom 2027 Food Stamp Program ng ahensya. Patuloy ang pagtulong ng ahensya sa mga Family in Street Situations o FISS, pati na ang mga pamilya at individual na nakakaranas ng gutom. Samantala, tiniyak naman ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na ang mga pagkain na inihahain sa Walang Gutom Kitchen ay sariwa, bagong luto, masustansya at malinis. Ngayon dahil nasa pilot implementation stage tayo, within the National Capital Region pa yung mga nasuserve natin. Sabi ko nga kanina, yung mga families and individuals in street situation na nasuserve or na-reach out natin mula sa ibang panig nga po ng Kamaynilaan, dinadala kasi natin dito sa ating processing center. Yung Walang Gutom Kitchen natin, nasa loob din ng compound noong processing center ng Pag-abot program. So, na-reach out natin sila and then nasuserve na rin natin sa Walang Gutom Kitchen. Mula sa Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Philippine National Police o PNP ipinauubayan na kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang posibleng pagpapalawig ng termino ni PNP Chief Romel Francisco Marbil. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Dayan Lear. Nasa pagpapasya na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung palalawigin ang termino ni Philippine National Police o PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Si Marbil ay nakatakdang magretiro sa susunod na buwan alinsunod sa mandatory retirement age. Ayon kay PNP Concurrent Spokesperson at PRO3 Regional Director, Police Brigadier General Jean Fajardo, handa si Marbil na ipagpatuloy ang kanyang serbisyo kung palalawigin ang kanyang termino. Naniniwala din si Police Brigadier General Fajardo na magiging mahirap ang pagtatalaga ng bagong PNP chief lalo na at nalalapit na ang 2025 midterm elections. Ipinaliwanag din niya na hindi na bago sa PNP ang term extension. Matatandaang nangyari din ito sa mga dating PNP chiefs tulad ni Benjamin Acorda Jr., Senator Ronald Bato de la Rosa, Leandro Mendoza at Edgar Aglipay. Nauna nang sinabi ng Pangulo na kanyang kinokonsidera ang pagpapalawig ng termino ni Marbil hanggang matapos ang eleksyon sa Mayo. Mula sa Camp Crame para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, iba't ibang unit ng Sandatahang Lakas nagtutulungan upang mahanap ang panibagong underwater drone na namataan sa Bohol. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni J. Mark Dagala. Nakikipag-ugnayan na ang Naval Forces Central sa iba pang unit ng Armed Forces of the Philippines o AFP, hindi para sa mabilis na pagkakatunton sa panibagong underwater drone o glider na namataan sa karagatan sakop ng Bohol. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad, isinasa prioridad na ng AFP Visayas Command ang paghahanap sa naturang underwater drone. Mahalaga kasi anya may sa ilalim ito sa forensic investigation upang malaman kung ano ang mga datos sa nakalat nito
at kung para saan ito ginagamit. Kasunod dyan, muling nanawagan ng AFP sa mga Pilipino na huwag mag-atubiling iunat sa kanila sakali makakita ng ganoong uri ng mga kagamitan sa karagatan. Hinimok pa nito ang sinuman na makakakita sa mga kahalintulad na bagay na i-post agad sa social media kalakip ang mahalagang detalye para mas mabilis na pagtuntun dito. Mula sa Kampo Aguinaldo para sa Bagong Pilipinas, J. Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Mindanao Solon nanawagan ng mas mahigpit na seguridad ngayong darating na halalan sa Mayo. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Nanawagan si General Santos Representative Loreto Acharon sa mga kapwa mamabatas na isulong ang panukalang batas upang masiguro ang pangmatagalang integridad tuwing may halalan sa bansa. Sa kanyang privilege speech sa plenaryo, sinabi ni Acharon na dapat magkaroon ng angkop na legal framework na direktang tutugon sa firearm ownership, partisan armed groups upang mabawasan ang election-related violence. Anya, base sa datos ng Commission on Elections, bumaba ang election-related incidents o ERIs mula 2013, ngunit mas naging more violent noong pre- at post-election period. Sa ngayon, may 403 mga lugar sa bansa ang tinukoy ng COMELEC na areas of concern sa darating na midterm elections sa May 12. Kinilala naman ng lawmaker ang aktibasyon ng National Election Monitoring Action Center sa pagtatag ng Joint Security Center upang palakasin ang koordinasyon sa pagitan ng COMELEC, PNP at AFP. Umaasa ang mambabatas na mananatiling tahimik at payapa ang darating na halalan. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Government Service Insurance System o GSIS at samahan ng mga government employees sanib-puwersa kontra sa maling impormasyon. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Lawrence Tanhoco. Magtutulong ang Government Service Insurance System o GSIS at ang Philippine Government Employees Association o PGEA para sa isang Joint Speakers Bureau. Ayon sa GSIS, ito ay naglalayon na isaayos ang member education para sa kanilang mga GSIS benefits at magsilbing platform para masagot ang mga concern ng kanilang mga miyembro habang sabay nilalabanan ang fake news. Sa ginawang pulong ng GSIS at PGEA ay nilatag nito ang action plan para sa isasagawang Speakers Bureau. Layon ng naturang programa na ihanda ang mga pinuno ng PGEA na ipakalat ang accurate information patungkol sa GSIS benefits, programs at mga services nito, gayon din ang pagsasagawa ng dialogo para maitama naman ang mga maling impormasyon. Ayon kay GSIS President at General Manager Rick Veloso, ang nasabing inisyatiba ay patuloy ng kailang tungkulin na serbisyohan ng publiko sa pamamagitan ng pagtiyak na ang lahat ng kailang miyembro ay may access sa tamang impormasyon para sa kanilang benepisyo. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan. Ang Pilipinas ngayon. At yan ang mga mainit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. National Irrigation Administration Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra Irrigation Project o NIA Inisaip, tiniyak na mapapakinggan ang mga hinaing ng mga madadaanan ng nasabing proyekto sa Ilocos Region.
Ang kabang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Impasigurado ti National Irrigation Administration Ilocos Norte Ilocos Sur Abra Irrigation Project wenno inisaip madingag amin a suwestyon dagiti sentimiento kan kalikagom dagiti individual madalanan ti nasao nga proyekto. Segon kineniya inisaip OIC Head Engineer Joselito Mercado nga itatawan ket adda tinailatang a pondo para kadagiti mayusman a public consultation wenno hearing kadagiti sangapulo nga ili adalapusen wenno benepisyaran iti nasao nga irrigation project. Pakiraman daytoy iti ili ti Nueva Era, Panabado, Pinili, Dingras, Marcos, Batak, Paway, Solsona, ken Sinait. Malasi iti daytoy addapay ti Project Management Office inisaip pa iti ili ti San Nicolas ken addapay ti may patakder a satellite office da iti Marcos, Ilocos Norte. Imon una na kinuna ni Mercado nga adda ti 14,672 hektarya ataltalon ti service area iti nasao nga proyekto ken mabenepisyaran ti agro 14,672 amandalon iti nasao nga project. Malasi ti mismo nga irigasyon at dapat ti maestablisar nga hydropower iti abra ken masirsir mata amalpas daytoy into no 2030. Manipod iti syudad ti Lawag, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang AGOO, Livestock Production Program ng La Union, pinatitibay ng pamahalang panlalawigan. Narito si Glenda Sarak para sa balita. Parang ayon ti Office of the Provincial Veterinarian wenno OPVET ti livestock production iti probinsya ti La Union. Impanakal ni Dr. Domingo Bobby Caleb III, Provincial Veterinarian dagiti programang aramidan ti opisina da tapno romang IT production dagiti dingwen ditoy probinsya. Dinakamat na ti Cattle Carabao Genetic Upgrading Program, baban iti Artificial Insemination, kastamatan ti Dairy Cattle Production Support Program, particular iti ili ti Banggar ken Aringay, La Union. Kinuna na may saysayang katpay ti Honeybee Production Support Program, baban iti inspection kadagiti apiaries, treatment kadagiti honeybee colonies ken training para iti honeybee production. Impakaamupay ni Dr. Caleb ti maipapan iti Carabao Based Enterprise Development Dairy Farm Model a masarakan iti Nazareno, AGOO, La Union nga agdama a pakaisaysayang katan ti forage production. Manipod AGOO, La Union, Glenda Bakunan, Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa AGOO. Puntahan naman natin ang Tabuk. Civil Service Revised Mandatory Office Uniforms mahigpit na susundin ng LGU Tabuk. Ang kabang ulat ihahatid naman sa atin ni Renzi Joaquin. Dagiti may bilang kas ASEAN-inspired clothings ket manipod iti traditional clothing iti ASEAN. Dahito itin palawang kadagiti aming empleyado iti City Local Government Unit iti Siyudad Tabuk kas panang surot iti revised dress code iti Memorandum Circular 16-2024 nga inpaulog iti Civil Service Commission. Inpakamunitoy ni City Human Resource and Management Officer Jeff T. Fecken iti naangay nga Executive Committee meeting. Kuna na aming nga City LGU employees ket kasapulan nga ag-usar iti ASEAN-inspired clothings kada umuna nga Lunes iti bulan ken Filipiniana-inspired clothings iti 2nd to 4th Mondays iti bulan ket numot Tuesday to Friday iti mausar ket iti agency prescribed uniform. Malaksid ti required office uniforms masapul nga agtulnugmat iti proper grooming dagiti empleyado kas iti proper haircut, hair color ken dadumapay. Sa sino man nga aglabsing kas linaw iti revised dress code ket maiya sangwan iti disciplinary action under civil service rules. Manipod DZRK Tabuk, Renzi Joaquin agipagpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Renzi Joaquin mula sa Tabuk. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. 90 wanted persons sa Eastern Visayas arestado sa isang linggong operasyon ng Philippine National Police o PNP Regional Office 8. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Daisy Balizar mula sa Borongan. Igindasigan Police Regional Office 8 ang paningkamot nga madakop ang mga wanted person na Eastern Visayas. Sumalakan Police Brigadier General G.R. Comigat, Regional Director, maabot inubenta nga wanted person, lakip na tulong nga most wanted person, ang naaristo sa 54 nga police operation nga iginlunsad ang magkaiba-iba nga Police Provincial nga City Police Office tikang han Enero 13 nga 19. Ang Leyte PPN may ada 24 nga aristo, Samar 15, Northern Samar 13, Biliran na Pulo, Eastern Samar Siam, Southern Leyte 8, Tacloban City Tulungan, Ormoc City Police Office may adaw sa nga wanted person nga naaristo. Didahin igintago siya ni R.D. Kumigad ang dedikasyon ng paningkamot ang mga tauhan ng Pro 8 nga malinis ang rehiyon tikangin mga wanted nga kriminal como proteksyon ha mga komunidad. Mula sa Borongan City, ito si Daisy Lalosa Bilizar para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Daisy Balizar mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod. Leyte 4 Electric Cooperative o LEECO 4 nagbigay ng 119 solar lights sa 6 na LGU sa Leyte. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jevic Epiz. Gidawat sa matag LGU sa 5 distrito sa Leyte ang mga donasyong solar lights gikan sa Leyte 4 Electric Cooperative kon LEECO 4. Sa pagirabi sa Radyo Pilipinas kang Engineer Janet Notarte, iyang gibutyag nga ang LEECO 4 sa pakigtambayayong sa Thermal Luzon Incorporated mapasigarbuhon nga nagdala og kahayag og paglaom sa mga kalungsuran nga lang giserbisyohan pinagi sa pag-turnover sa 17 ka solar power nga mga suga. Ang mga distrito nga nakadawat sa naasoy nga donasyon gilangkuban sa distrito sa lungsod sa Matalom, Bato, Hilongos, Hindang, Inupakan, apil usab ang duha ka distrito sa dakbayan sa baybay sa probinsya sa Leyte. Mismong si Engineer Notarte kauban ang bantang opisyal sa LEECO 4 ang nangunay sa pagbisita o pag-turnover ngadto sa mga kalungsuran sa 5 distrito sa Leyte. Ang mga local chief executive o mayor sa lungsod sa Matalom nga si Mayor Eric Pahulio, Mayor Nathaniel Hertos sa Bato, Mayor Manuel Villahermosa sa Hilongos, Mayor Betty Cabal sa Hindang ug Mayor Rogelio Pua Jr. sa lungsod sa Inupakan ang nidawat sa naasoy nga mga donasyon. Sa katibukan niabot sa 119 ka solar lights ang nahatag sa maong electric cooperative sa 7 ka distrito nga ilang giserbisyohan. Matud pa nga ang naasoy nga mga suga nagsimbolo og testamento sa pasalig sa kaluwasan, pagpadayon o pagbugna og mas hayag og mas lunhaw nga kaugmaon alang sa tanan nga katawhan nga naabot o giserbisyuhan sa LEECO 4. Gikan sa Sugod, Southern Leyte, Jevic Epis para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jevic Epiz mula sa Sogod. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Mindanao, pagtitipon ng mga magsasaka sa Claveria sa Misamis Oriental, isinagawa para sa Farmers Field Day demonstrating biofertilizers on upland rice production. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Gipahigayon karong bago ang panagtagbo sa mga mag-uuma sa Claveria ug sa kasibot nga kalungsuran ug isgutan kalabot sa Field Day demonstrating biofertilizer technologies on upland rice production dito sa Research Center for Hilly Land Development. Gipangunahan kini ni Regional Executive Director Jose Apollo Pacamalan sa tuyo nga matabangan ang mga mag-uuma sa pag-sustain sa ilang production pinagi sa pag-adapt sa biofertilizers ingon man malikayan ang pagkadaot sa yuta pinagi sa pagmenos sa pagsalig sa synthetic fertilizer.
hectares. Ang 7,850 square meter upland rice demonstration farm giapilan sa 5 ka mga kompanya nga gilangkuban sa Remark Enterprises, Primera, Algae Planting Dreams, AgriFix o CHC Agritech. Gikan sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga. Regional Development Council 9 nagpulong kasama ang iba't ibang sektor at ahensya ng pamahalaan upang talakayin ang poverty alleviation sa naturang rehiyon. Narito si Justin Bulanon para sa balita. Yamanhunta el Regional Development Council o RDC9 para diskuti ang mga interbensyon y soporta del otros mga sektor para pwede alivia el pobreza at eksperyensya el rehiyon del Zamboanga Peninsula. Ya participa na menciono aktibidad el mga ahensya del gobierno, mga representante del privado sektor y mga local chief executive del diferente gobierno lokal na rehiyon 9. Centro del menciono diskusyon el mga kausa porkita esta lang syempre el poverty incidence na menciono rehiyon y mga interbensyon para pwede resolba el pobreza del Zamboanga Peninsula. Tapidi también el RDC9 con el soporta del mga miyembro del Consejo para proponer mga polisiya at objeto a baha el pobreza na rehiyon. Si Acorda, conduci Poverty Alleviation Workshop and National Economic Development Authority o NEDA Region 9 na 3 probinsya del rehiyon para kolekta diferente mga rekomendasyon i-identifika mga programa y proyekto para hacer más esfuerzo el vida del mga residente del rehiyon 9. Desde aquí na siyudad de Zamboanga, este si Justin Bulanon para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Justin Bulanon mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Butuan. Karga farmer beneficiaries kumita ng 660 million pesos sa taong 2024. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Dayanara Sumapad. Isip kabahan sa direktiba sa Department of Agrarian Reform o DAR ug padayon nga paghatag og suportang serbisyo sa pagpatuman sa agrarian reform, ang Caraga Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs mikita og 660 million pesos sa marketing sales human sa malampusong tuig 2024. Ang Agusan del Sur mo'y nanguna isip probinsya nga adunay labing daghang halin nga nakuha nga adunay 369.9 million pesos, gisundan kini sa Agusan del Norte nga adunay 211 million pesos, Surigao del Sur nga adunay 73.4 million pesos ug katapusan sa Surigao del Norte ug probinsya sa Dinagat Islands nga adunay 5.4 million pesos. Sa termino sa Agrarian Reform Beneficiaries Organizations o ARBOs nga adunay pinakataas nga halin nga namugna, ang nag-umamao ang lumad sa Adgawan Farmers Multipurpose Cooperative sa Lapas, Agusan del Sur nga adunay 83 million pesos nga kita pinaagi sa Partnership Against Hunger and Poverty Program. Gisundan kini sa Santo Niño Multipurpose Cooperative sa Agusan del Norte nga adunay 75 million pesos nga kita ug ang katulong dapit gihuptan sa Butuan Agusan Farmers Multipurpose Cooperative nga adunay 71 million pesos nga kita. Kadaghanan ni ini nga kita gikan sa milled rice o gigaling nga bugas sa kantidad nga 194.1 million pesos, gisundan sa humay nga adunay 139 million pesos ug ang katulungan labing taas nga namaligya og mga palaliton mao ang pagkaon nga adunay 78.4 million pesos nga kita. Kini nga milestone nagsilbi nga lig-on nga pundasyon og pahinumdom alang sa padayon nga pagtubo, kalig-on ug kalambuan sa agraryong sektor, paghatag gahom sa mga mag-uuma sa Caraga ug pagpalambo sa ilang panginabuhian. Gikan sa Radyo Pilipinas Butuan, Dayan Sumapad para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dayanara Sumapad mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan. LGU Iligan City naglabas ng memorandum bilang paggunita sa Isra Wal Mirage.
Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Mipagawas og Memorandum Circular Number 001 Series of 2025 ang City Government of Iligan isip paghandom sa Muslim holiday nga Isra wal Mi'raj karong umaabot nga Lunes, Enero 27. Base sa memorandum gitugutan niini ang tanang kawani sa lokal nga kagamhanan nga dili kinahanglang mo trabaho sa maong petsa. Kini naglakip sa regular, coterminous, contract of service o COS ug job order o GO nga mga empleyado. Ang Isra wal Mi'raj mao ang gabi nga pagbiyahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam gikan sa Masjid Al-Haram sa Makkah padulong sa Masjid Al-Aqsa ug ang iyahang pagsaka sa pito ka ang sa langit. Usa kini sa mga Muslim holidays sa Pilipinas subay sa Article 169 sa Presidential Decree number 1083 ug nailhan nga Code of Muslim Personal Laws of the Philippines. Samtang matag Muslim holidays giobserbar sa pipila ka mga lugar sa nasud nga naglakip sa mga probinsya sa Basilan, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao, North Cotabato, Sultan Kudarat, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga del Norte ug Zamboanga del Sur ug sa mga syudad sa Cotabato, Iligan, Marawi, Pagadian ug Zamboanga. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan kini Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan. At yan na po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang. Sa studio kasama natin sina Leo Magpayo, Milo Jonela, Susan Aison at Anthony Pimentel. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya. At syempre maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!